Welcome back to the channel, everyone. What is up? Parang ano no? Parang babato ng ng rap bigla What is up? Welcome back to another reaction video. And this is not just another reaction video. Today, my bro, is magre-react tayo sa mga athletes from Australia. Specifically, yung champion ng Australia. Big shoutout kay Bjorn for suggesting this content So siya yung nag-send sa akin ng mga videos nung mga athletes na i-feature natin for today. So itatry ko magsalita ng konting English para kapag nanood yung mga athletes na na-feature natin dito sa video is medyo maintindihan nila. Pero tatry ko lang naman kasi syempre mahirap mag-switch ng ng language pagdating sa pagsasalita. Pero tatry natin. Nice. Especially yung mga comments natin about sa form nila. Again, sa mga gustong masali, make sure to DM me, post a video using the hashtag AdiCastle, and then tag nyo ako kapag hindi ko ma-notice. Mention nyo ako, talagang tagtarin nyo ako ng chat pag hindi ko ma-notice. Pagpasensyahan nyo na dahil ang dami nakapila, ang dami rin gusto magpa-react, and I got you, my bros. Syempre, na-reactan natin lahat. Hindi pwedeng matapos yung taon na to nang hindi ko na-reactan yung mga nag-message this past few days. So, without further ado, manood na tayo ng mga Australian athletes. And again, laptop nga pala ulit yung papanoodan ko. And ayan, naka-charge pa dahil lowbat. Huwag sana mag-init dahil tingin ko medyo medyo cooking ang Australia. Ano ba? Ang konyo alam niyo yung kung may tropa kayo na foreigner, kamusta naman yung yung lagi kayo nagsuswitch ng language kasi medyo confusing minsan no? For example, today we're gonna be watching this video right here, tapos ganyan. Di ba parang pag nag-switch ka parang, ewan ko, nabiweirdan lang ako sa ngayon siguro. And ayun, first video, simulan natin sa banat ni, si Calisthenics Journey, or si CJ, the DJ yata pangalan niya sa Instagram. Panoodin natin yung kay CJ, bro. Full planche ka agad. Full. Alam kong champion Alam kong champion si CJ. Alam kong malakas to. Kilala ko din siya. Pero start pa lang nung video, bro. Start nung video. Imagine, finals. Ito yung kalaban mo. Tinirahan ka ng full pelican planche push-up. Tapos inangat na gano'n na parang wala lang. Bro. I would surrender kapag ako yung kalaban niya tapos ang kaya ko lang is straddle planche, bro. Wala na. Pero grabe, hindi, joke sa side. Grabe, ulitin niya natin. Isa pa. Full pelican planche push-up. Na-clean yung form. Medyo pumangit na ng konti sa taas pero maganda. Into full full Bro, ganito ba talaga pag malakas yung athlete, nabubulol ka? Isa pa. Kung tayo sa bandang pagkaangat niya ng full pelican planche push-up, inangat niya, full planche, and then Archer, full planche push-up, tapos ginawa niya yung parang kay Akira, and pinush up niya ng malalim, bro. Pinrest niya after all that combo, bro. My guy CJ managed to fucking press a planche. Like, how fucking strong are you, bro? Grabe, imagine, pagod ka na sa full pelican planche push-up, nag-Archer full planche push-up ka, tapos nilaro mo pa yung full planche, sigurado pagod na yung shoulder mo, pero siya hindi. Talaga, pinrest pa. Hindi nga lang ganong ka-clean yung press, pero, bro, after all that, you gotta give him credit. Straight arm touch. Straight arm touch ba yun? Wait lang. Maging strict tayo sa form. Strict pa rin naman tayo sa form kahit sa ibang bansa. Iko-comment pa rin natin kung ano yung mali. Hindi. Okay naman pala yung press niya. Maganda yung full planche press. And then, proceeds to go on the straight bar. Tapos nag-straight arm touch. Straight arm touch, okay. Straight arm touch siya. And then, wide front lever pull-ups into full front lever touch into press. And then goes back down to another front lever touch, bro. And then into a wide planche, bro. With clean form, holy bro. Soup.
Did you hold it, my guy? Did you hold it? Okay, wide planche, okay? Okay yung form? Decent. And then, supinated. Front lever touch. Oh, no hold, okay. Pero I guess, time's out. Pero, bro, that is insane. Holy fucking shit, bro. Bro, CJ. Bro, CJ. You are the fucking man, bro. His physique isn't even that big, bro. Isn't even that huge compared to other static athletes, bro. But his strength, when it comes to this guy's strength, bro, fucking insane. You are not human, bro. You are not human, my guy, CJ. Grabe, solid, ano. Tapos, ayun niya, sabi ko nga rin, translate ko. Yung physique niya is hindi naman ganun kalaki. Hindi naman siya yung sobrang mukhang kayang mag-multis, mag-full planche. Pero nag-full planche siya na parang wala lang. Nag-wide planche siya na parang wala lang after mag-combo sa planche, mag-combo sa front lever. And then tingin ko kung may time pa, tingin ko na hold niya pa yung yung supinated front lever touch, bro. Grabe ang lakas. Imagine, hindi ko sure. Meron na bang athlete na nasa ganitong level sa atin sa ibang bansa? Comment down below kung meron ng ganito kalakas na athlete sa atin sa Pilipinas. Kung wala, no problem. I respect athletes here from the Philippines kasi syempre Filipino ko, unang-una. And at the same time, alam ko na mas ahead sa atin yung mga Australian athletes. Mas nauna sila mag-training kaya bigyan natin ng credit yung mga malalakas na Pinoy athletes. Imagine, yung level nila is baka ganyan na rin after 2, 3, 4 years. And I'm waiting for that. Sa mga statics athlete dyan, bro, aantayin ko na mapunta yung level nyo sa ganito kalakas, bro. I'm waiting. And then, tapos na tayo kay CJ. Sa mga gusto mag-follow kay CJ, bro, ito yung Instagram account niya. Grabe, CJ. Woo! And then, the athlete we have. Ito. Kalaban niya yata itong pangalawa, eh. Again, Bjorn, thank you sa pag-suggest na mag-react ako sa mga freestyle athletes ng ibang bansa, specifically Australia. Pero yung pangalawa, hindi ko alam pangalan niya. If nanonood ka, Bjorn, comment down below na lang. Sorry sa pangalawang athlete. And sa pangatlo. So yung pangalawa, kalaban niya to ni CJ, no? Alam ko, finals to eh. Kung si CJ matindi na, paano pa to? Paano pa to, bro? Let's go. Front lever touch. Front lever pull. Akala ko pull lang, pero touch ulit. Woo! Wide front lever, archer front lever pull up. Into straight bar full planche push up, bro. Archer full planche push up. Nilaro. Bro, if this guy did not fail, bro, that would have been fucking insane. Yung pag-transition niya sa wide planche, bro, ang ganda sana nung kung di siya nag-fail eh, kaso nag-fail lang. Ayun, no, out of balance lang siya siguro eh, no? Tapos, wide front lever, wide supinated front lever hold. May hold, ito, front lever pull up, medyo kinip niya nga lang ng konti yung pull, pero credits, bro. Oh, nag-ano siya? Nag-out na yata. Parang time na. Siya yung nauna. Okay, siya yung nauna kay CJ. So, sayang. Dapat, tingin ko, kaya niya pa eh. Sayang. Kung yung una niya siguro, kung kinontinue niya, tingin ko may laban-laban siya kay CJ, no? Kasi syempre, alam naman na natin na si CJ yung nag-champion. Pero, kung kinontinue niya, kaya pa siguro yan eh. Pero I guess, siguro na-demotivate na siya. Or, possibly, nasaktan din siya sa fail niya nung nag-wide planche siya, nag-transition siya into wide planche. Kasi syempre, baka mamaya, kung ako rin as athlete, isa-stop ko na yung combo ko once na may na-feel ako na parang weird na pain sa, for example, bicep ko, sa shoulder ko. Kasi I'd rather lose than force myself to do a combo na parang may possibility na ma-injury ako. So, respect pa rin sa athlete number 2 natin, which is yung kalaban ni CJ na to. So, bro, you are insane. The front lever and planche strength is also insane. Halos same level lang ni CJ kanina, bro. I respect you the same as I respect CJ. You guys are crazy. You guys are calisthenics gods. Bro, that's crazy. Again, hindi ko na naman alam yung buong storya. Sinend lang sa akin yung video na to. And grabe yung pangalawang athlete natin na to. Hindi ko alam, again, sorry, hindi ko alam yung pangalan mo, bro.
I-comment nyo na lang yung pangalan ng athlete number 2 natin dyan sa comment section below para ma-check nung iba. Para ma-follow nyo siya, of course, just comment down below para ma-notice din ng ibang mga tao, no? Kasi tinag ko siya sa video na to, kasi feature ko pala siya sa video na to. So, i-comment nyo na lang yung pangalan niya kung kilala nyo yung athlete number 2 natin. Ang lakas, bro, mga mamaw. And hindi ko alam kung may dynamics yung pangatlo, no? So, yung pangatlo is athlete number 3. Okay, bars naman to. Victorian, okay. May hold, may konting hold, okay. Straddle planche, push up. Press, yung press malinis. Pati yung straddle planche, push up. Into, back into straddle planche, clean. So holds nga lang yung pangalawa. Ito, mukhang Hefesto to. Hefesto, okay. Kulang na ng flexibility yung shoulder niya, pero count ko yung Hefesto. Okay, maganda. Clean. Into front lever, one arm front lever like it's nothing, bro. Konting hold pa sana pero fingers straddle flash, may announcer. Woo! Grabe, tingnan natin. So yung una niya, mukhang kakatapos lang niya mag-dynamic combo kasi mukhang pagod pa eh. Pero ayun niya, sa competition kasi, sa mga hindi ulit nakakaalam, explain ko. Sa competition halos lahat to sa either international competition or either local competition, ang nangyayari lagi is ganito yung flow. So, may dalawang athlete na maglalaban. Pag ikaw yung nauna, babanat ka for 45 to 1 minute combined ng dynamic, statics, ikaw bahala. Pwedeng mauna yung P-bars, pwedeng mauna yung high bar, which is yung freestyle combo mo, yung dynamics mo, alongside the statics na isasama mo dun. 45 seconds, ikaw. 45 seconds to 1 minute, depende sa competition. And then after mo, yung kalaban mo naman, ang titira. Siya din bahala kung gusto niya mauna yung P-bars or sa high bar rather. And then after ng kalaban mo, yung rest time mo is basically yung time ng kalaban mo. So, kailangan talaga matibay yung endurance mo pagdating sa competition. So, for example, nauna ako, 45 seconds, combo ko sa bar. Then tapos na ako, and then ikaw naman. Habang tumitira ka ng 45 seconds, yun lang yung pahinga ko. 45 seconds lang yung pahinga ko. And then after mo, P-bars na ulit or high bar. Pero syempre dahil tapos ka na sa dynamics, ang kailangan mo naman na fill outan na scorecard is yung sa statics mo, which is yung sa P-bars. So yung pangalawa lagi is mostly P-bars. Pero minsan may mga athletes na inuuna yung statics nila sa P-bars. And then yung pangalawang round nila is sa high bar na. So ganun yung iba minsan. Pero ayun, ito tingin ko na una yung dynamics nila. And tanoodin natin ulit yung combo niya. So in-explain ko lang naman sa inyo guys, depende pa rin sa competition kung ilang seconds, kung anong type of competition. Kasi merong competition na purely statics, purely dynamics, pero mostly ang average ng mga competition either sa ibang bansa, national level, international level is ganon. Dynamics una, high bar, and then statics pangalawa sa P-bar. So ganon nag-work. Tanoodin natin ulit para may clarity tayo. Victorian, 1, 2. Konting hold pa sana pero maganda yung form niya eh. Straddle planche, push up. Press. Woo! Like it's nothing. Then back into straddle planche. Okay. Konting hold pa sana. 1 second hold pa sana eh. And then Hefesto. Woo! Clean. Okay. Grabe. Then front lever to 1 arm front lever. Konting hold pa sana. Kung in-hold yung front lever bro, taas ng points nun. Yung 1 arm front lever rather. And then yung finger straddle planche, okay yung hold, walang problema sa form. Woo! Okay. Grabe yung tao, ang hype Imagine kung sa mall yung mga competition bro. Baka bumato ako ng kung ano-ano dun sa high bar kasi grabe yung hype. Iba yung ito sa mga balak mag-compete and hindi pa nakakapag-compete dyan. Grabe, iba yung hype kapag nasa competition ka na. Yung kaba mo, para at least ako to yung kaba ko nung unang competition ko is nawala More on more on natabunan ng hype yung yung kaba ko. Kasi kapag nandun ka na, and kapag praktisado ka, syempre kailangan praktisado ka pa rin diba? Hindi naman pwedeng lalaban ka tapos wala kang practice. Kapag praktisado ka, and nandun ka na sa competition, sa akin to, experience ko to mawawala yung kaba mo, in my experience. Yung sa akin, nawawala yung kaba ko bawat competition. More on yung hype, nadadala ko ng hype. Kaya kapag tumitira ako ng combo, talagang wala akong takot, wala akong kaba. And yung statics ko, mas lumalakas ako sa statics dati kahit bad form yung statics ko noon. Mas na-hold ko kasi grabe, may adrenaline rush talaga na feeling kapag sumasali ka sa competition. Kaya
Sa mga gustong sumali ng competition dyan, sa mga gustong mag-try kayo kahit experience lang. Ako rin naman, hindi ko rin naman goal manalo this competition kasi alam ko na ang dami ko pang lacking. For example, sa statics, mahina pa ako. Sa dynamics, kulang pa ako. Need ko pang perfect yung dynamics ko. Pero sumasali ako para sa experience. Sumasali ako para ma-improve ko yung performance ko na ginawa last year. And then para malaman ko kung ano pa yung need pa i-improve. So ganun lang lagi guys. Huwag kayong matakot matalo. Huwag kayong matakot sumali ng mga competition and matalo kasi at the end of the day, hindi naman lagi trophy ang habol mo. Hindi naman lagi medal ang habol mo. Ang kailangan mo is yung experience and ang kalaban mo lagi is yung sarili mo. For example, ako, mahina ako sa statics noon. Ngayon, tatry ko mag-improve sa statics. Kung pangit yung combo ko ngayon, ang gagawin ko, ayusin ko next year yung combo ko. Ganun lang kadali. So, sumali kayo ng competition, I can guarantee you, mag-e-enjoy kayo. Ang saya ng hype, ang saya ng competition. Yung pangatlong athlete, grabe. Straddle planche, malinis, pero konting holds pa siguro. Straddle planche push-up, maganda. Clean naman yung pag-push-up niya. One arm front lever, konting hold pa sana. Yung full front lever, konting hold pa sana. Yung Hefesto, clean naman yung Hefesto niya, walang problema doon. Pero, ayun niya, kung may i-improve pa sa performance ni athlete number 3, I would say, a little bit more hold pagdating sa mga statics mo bro. And I can guarantee you, more points sa competition. Huwag nyo i-take nyo rin tong advice ko as parang advice nyo rin, especially sa mga gustong sumali ng competition dyan. No? So, i-take nyo rin yung advice ko as parang friendly advice pagdating sa mga athletes sa atin. For example, ikaw, is hindi ka nag-hold ng mga statics sa competition. Make sure na magbibilang ka ng Ang bilang kasi niyan is 1, 2, 3. And then lipat ka na sa ibang statics. Yun na, counted na yun. Pag nakita ng judge na na-hold mo ng decent form and matagal naman, 3 seconds naman, no problem na. Pero kung malakas ka, kung mamaw ka, ang pwede mong gawin, ito tip sa mga athlete, gusto mo talagang mataas yung points mo sa statics, mag full planche ka, or mag multis ka, and then i-hold mo past 3 seconds. Doon makikita ng judge na, ay grabe to, parang parang pinapakitaan ako na hindi lang niya kaya i-hold ng 3 seconds, kaya niyang i-hold ng 5-10 seconds. Grabe. So yun, advice lang sa mga gustong sumali ng competition dyan. Ayun, grabe yung level ng mga taga-Australia. And that is all for today's video. Grabe, ayun lang yung masasabi ko. Grabe yung mga Australian athletes. Hindi pa yan yung ibang athletes. So, madami akong kilala din na Australian athletes na napakilala ni Bjorn sa akin. And ang lalakas nila sa dynamics, ang lalakas nila sa statics. Yun ang yun ang lamang ng Australia sa atin kung titignan natin yung statistics nila pagdating sa statistics natin. Yung statistics, ibig sabihin nun parang yung buong yung buong lineup nyo, yung buong skill set mo. So skill set ng Australia versus skill set ng Philippines rather. Ang kulang natin is yung pagiging complete. Ang pinaka nakikita ko pala na complete na athlete dito is si Janville, si Cedric, yung mga dating athletes, sila Carl Salye, sila John Mark Estuya, sila Stans Mitchell, yung mga athlete na lumalaban dati, sila yung mga complete na athlete. Ako rin naman sinastrive ko na maging complete, like maging proficient sa dynamics, maging malakas sa statics, magkaroon ng balance, magkaroon ng power moves, both statics and dynamics. So talagang kung gusto nyong mag-compete, ito advice din. Personally, hindi pa ako nakakapag-compete sa ibang bansa, pero as someone din na may alam about sa sports na to and as someone who is experienced enough pagdating sa mga local competition, I guess, maging complete kayo. Di baling wala kayong power move sa dynamics, di baling wala kayong power move sa statics. As long as may statics kayo, as long as may dynamics kayo, malinis, may balance kayo, may one-arm handstand, etc. And praktisado kayo, pwede na yung panlaban sa mga local competition natin this coming December. So kung sasali man kayo, and takot kayo na 360 lang yung baon nyo, tornado lang, pero may full planche naman kayo, walang problema yun. Basta sanayin nyo timplahin yung combo nyo. For example, 360, full planche, baba, double 360, timplahin nyo lang. Timplahin nyo na maayos yung combo nyo. Hindi ko lang to sinasabi para sa inyo guys. Sinasabi ko rin to para sa sarili ko na mag-strive tayo na magpalakas pa sa mga weakness natin. For example, ako, weakness ko statics. Weakness ko yung mga planche, front lever holds kasi matangkad ako. Pero again, tinatry ko rin naman i-improve kasi dynamics ko, hindi naman sa pagmamayabang, pero okay naman na yung dynamics ko, walang problema. Endurance ko, statics ko, ayun, baba. Ayun, that is all for today's video. Thank you so much guys for tuning in, and I hope safe naman ang lahat pagdating sa panahon ngayon dahil grabe yung bagyo. Kung nasan man kayo sa buong Pilipinas or ibang bansa, please be safe. Stay cautious lagi sa mga bagyo, sa mga ulan, sa mga pagbaha. Sa mga nagko-comment ng, Idol, antayin ko next episode mo. Idol, excited na kami sa next episode mo.
appreciate you guys. Sobrang appreciated. And you guys have no idea kung gaano ka-inspired ako lagi gumawa ng mga episode na to kasi nakakatuwa lang. Ang daming nakaka-appreciate. I mean, 100 plus views lang, 200 plus views lang yung nakukuha ko per episode. Pero that is enough fuel for my passion for this sport to keep going. Kahit 100 views lang, 200 views, wala akong pake. As long as may nanonood sa akin, kahit 2, 3, 4 pa yan. As long as may nanonood and may makakapanood ng video ko, makaka-inspire through sa mga sinasabi ko or sa mga ginagawa ko sa video ko, sa mga content ko, sobrang appreciated. Enough na yun. Yun na yung pinakabayad nyo sa akin. Walang problema. I'll keep making these videos for free and you guys can stay tuned next video. Kasi Filipino athletes naman yung next natin. So kung gusto mong masali, just post a video, tag me, mention me. And if ever hindi ako makapag-reply, just DM me. DM me on TikTok, DM me on Instagram, on Facebook. And then I'll try to reply ASAP. And kapag nag-reply ako sa inyo, yun na yun, kasali na kayo. Excited ako sa mga sasali next episode. I'm waiting for your improvements. I'm waiting for your static, your dynamic, your combos, your basic videos. Kung proud kayo ipakita yung progress nyo sa YouTube and makita ng mga ibang calisthenics athlete dito sa Pilipinas, mag-send na kayo ng video sa akin and feature ko kayo, re-reactan ko kayo dito sa channel. I'll let you know kung ano yung need nyo i-improve. I'll let you know kung ano yung mga pangit na form sa inyo para sabay-sabay tayo mag-improve, sabay-sabay tayo matuto sa mga episodes nitong reacting to your calisthenics TikTok videos. Dito lang yan sa channel ko, Adi Casil, and I'll see you guys in the next one. Thank you so much for watching again. Peace out!